Hello guys, so welcome back to my channel, and yan, today's video guys ay uwi tayo ng ating mahal na probinsya, ang probinsya ng Marinduque. Yan guys, nakapake na yung ating gamit at naka-ready na ating mga kasama. So napakainit ng panahon pala ngayon. Hapon na tayo, hapon na yung biyahe natin. So mga alas 12 ng tanghali na to. Yan, sumita na kami ng tricycle at yan, siksikan kami sa loob kasi hindi kami kasya. At yan, sumakay naman kami ng jeep from Lipa City going to Chaong. At kasasakay pa lang natin, masama na agad ang lasa ng isang bata dito. Sobrang init at tumutulo ang pawis niya. Kaya ang itsura hindi maipinta. So yan po yung aking bunso, si Sak. At ilang minuto pa, ayan, nakatulog na. So bali 1 hour yung travel natin from Lipa City going to Chaong. So pagkatapos sa Chaong naman, so diyan naman tayo sasakay ng bus patungong Dalahican Pier sa Lucena City. So yan guys, so nakasakay na tayo sa bus at kauupo lang natin. So hindi natin ako ng video na yung unang sakay natin dito ay naka-standing ovation tayo. So yan guys, bali yung biyahe naman natin sa bus ay dire-diretso na hanggang sa pier. So ito yung sinakyan naming bus. So ay jackliner bus. So yan guys, natatanaw na natin yung malawak na katubigan dito sa paligid ng Dalahican. At yan, sinyales na malapit na tayong makarating sa pier. So yan, kita na ang dagat. So nandito na tayo sa Dalahican Pier. So dyan naman tayo sasakay guys ng barko patungong Balakanakan Pier sa Marinduque. Guys, nandito na tayo sa pier at yan ang ating sinakyan jackliner. So yan guys, after 5 years, makakauwi at makakasakay na ulit tayo ng barko. So medyo naliligaw nga lang tayo dito kasi bago na yung structure dito sa pier. At hindi natin alam kung saan na ngayon yung entrance. So ayun naman pala, napakalaki ng pangalan, entrance. So daan muna tayo dito sa inspection area. Yan. So in-inspect muna yung ating mga dalang bag. Baka meron tayo mga dalang hindi kanais-nais na bawal sa pagbiyahe natin sa barko. Okay. Yan, pagkatapos sa inspection ay nagtungo naman tayo sa bilihan ng ticket. So dito guys, may babayaran tayong terminal fee na 30 pesos at para sa naman sa pamasahe, ang adult ay nagkakalaga ng 470 at ang estudyante ay 400 pesos. So discounted sila. Diretso na tayo. Sana all estudyante. Diretso na tayo sa barko. So after dyan, nakakuha na tayo ng ticket. So nagtuloy-tuloy na tayo. Papunta naman tayo ngayon sa barko kasi tayo na yung pinaka-last na sasakay dun sa barko. Kaya mapapansin niyo wala nang tao dito kasi karamihan ay nandun na sa barko. So ang sasakyan nga pala nating barko ay Montenegro Lines. So ito ay yung pinakamatagal ng barko na bumabiyahe dito sa Marinduque. So yan guys, ang sasakyan naming barko. Meron pa ditong ilang dalawa. Sulat ka lang. Ayan. Oh, Masok na po yung kasama. tara. Tara din eh. May available pa kaya? Ang sakit mo.
Pala, sikip na pala. Ha? Nakasulat na ata doon? Puno na ata sa taas. At yan na nga ba guys ang sinasabi. So punong-puno na yung barko. Wala nang upuang available. So ang ginawa natin ay iniayos lang natin yung mga gamit natin dito sa space na bakante. Ano, pinagsama-sama natin yung pinatas yung ating mga bag para hindi siya makalat or nakakalat. So ganito lagi ang sitwasyon guys kapag uuwi kayo ng mahal na araw. So ang petsa kasi ngayon ay March 27. So medyo talagang maraming pasahero ang umuwi papuntang Marinduque para dun mag-celebrate ng mahal na araw. Yan guys, ang pier dito sa Lucena City, Dalahican Pier. So yan. Napakaganda ng panahon. Napakalmado ng tubig. Yan. So tanaw mo ang Mount Banahaw dito. Yan guys, Banahaw. So ito naman yung CR ng barko. So malinis naman siya. Yan yung sa biyahe dito, Star Wars. So time check tayo guys. So yan ang oras, 5:15 PM na. So yan guys, nag-start na kumandar yung barko. Papainit na siya ng makina. Ready to go na tayo. Going to Marinduque. Oo. Pero parang sabi ko parang maliit ngayon. At yan guys, naglayag na nga ang ating sinasakyang barko. At ito, makikita mo rin napakagandang sunset. At yan, so umakyat naman tayo dito sa pinaka-roof deck ng barko. At dito kitang-kita mo talaga yung buong paligid ng sinasakyan nating barko. So yan guys, so napakaliwanag pa dito. Pero ano na to, palubog na rin yung araw. So later ay magdidilim na. So yan guys, dahil walang maupuan, yan. So diyan na lang umupo ang aking asawa sa sahig. Kalupagi siya dyan. So ganito talaga guys, pag wala ng upuan, di yan, maghanap ka kung saan ka pwedeng upo. So yun naman guys, dahil matagal hindi nakauwi itong mga bata, so nag-i-enjoy naman sila dito sa view at dito sa barko, no? Siyempre kanya-kanyang picture, yan. So, yan, marami din dito sa taas ng mga nakalupagi sa sahig. So yan guys, ito naman yung parola diyan sa Pagbilao, Quezon, yung natatanaw yung mataas na parang tore. Okay?
So aside sa dagat, syempre makikita mo dito yung mga cloud formation na magaganda rin ang design. Nakakadagdag sa ganda ng tanawin dito sa gitna ng dagat. Ito nga ang ulap ko. Saan? Tingga? Maganda dyan. Walang sinabi niya kay Oliva? So dahil hapon na rin, nagutom na rin ang mga bata. Yan, lupakan na nila yung dala naming pagkain. So yung biscuit, meron din kami baong kanin, then pritong pork. So yan. At ito na nga guys. So unti-unti nang dumidilim ang paligid dito sa barko. So yan. So, nag-ready na silang pumesto para makapagpahinga na rin. So, tapos na rin kaming kumain. Kaya, yan. Diyan, lulupagi na lang sila dyan sa sahig para makapagpahinga. At hintayin na makarating tayo sa kabilang pier. Sa sobrang dilim dito sa gitna ng dagat, ay matatanaw mo na lang yung mga ilaw na nagmumula dun sa mga mangingisda na nasa gitna nitong dagat. So yan guys. At makalipas nga guys ang mahigit 3 oras ay eto na, nakikita tanaw na natin ang isla ng Marinduque. At yan, malapit na tayong bumaba ng barko. So nag-ready na rin tayo at tayo ay bumaba na sa pinaka ground nitong barko dito sa may mga sasakyan para mas mabilis tayo makalabas. No, ganito talaga dito, no? Siksikan kahit sa pagbaba. Kailangan mo makipagsiksikan. So, yan yung mararanasan mo kapag sumakay ka ng barko dito sa biyaheng Marinduque. At yan guys, kung meron ka namang sasakyan, so hindi ka naman para makipagsiksikan. Ano? At syempre, kailangan yan gawa ng medyo pahirapan din ang pagsakay ng jeep. Di naman dito papunta naman doon sa iyong destinasyon dito sa isla ng Marinduque. So yan, unti-unti nang ibinaba yung pinakang harang ng barko at ibig sabihin yan ay pwede na tayong lumabas. Pero mauna syempre muna yung mga motorcycle na nasa una kasi sila yung nakaharang doon sa mga sasakyan. So yan guys, at lumabas na nga tayo ng barko. Yan. So nakauna-unahan tayo dito. At syempre diretso tayo dun sa sakayan naman ng jeep. No? So ito na yung bagong pier din dito sa Marinduque. So napakalawak na rin niya at bago na ring renovate itong pier na to. So hindi to ganito nung dating huling bumisita kami dito sa isla ng Marinduque. So yan guys, medyo malayo lang yung lalakarin dito papunta sa sakayan ng jeep. Pero tsaga-tsaga lang at makakarating din. So yan guys, yan, sumakay na tayo ng jeep biyahing Gasan, Marinduque kung saan din tayo pupunta. At so guys, bali yung ating travel naman going to Gasan, Marinduque ay magko-consume siya ng 1.5 hour. So nandun na tayo sa Gasan, Marinduque. So yan guys, after 1.5 hour, nandito na tayo sa bayan ng Gasan. Ito yung pinakang palengke nila dito. So dito tayo bumaba kasi dito tayo susundiin ng aking pamangkin. At so yung pamasahe pala guys from Pierre going here sa Gasan, Marinduque, kapag adult ay 150 at kapag student naman ay 120. So yun yung pamasahe. At yan guys, sinundo na tayo ng aking pamangkin at tayo ay pauwi na sa dati naming tinitirhan
Yan naman ay sa Manlunay, Tigyon, Gasan, Marinduque. So yan guys, yan lang ating video for today. At kung meron kayong reaction regarding this video, just comment down below. At kung nagustuhan nyo naman to, pakihit na rin ng like and share button. So see you again. God bless you everyone.